Hello guys! Ang iluluto ko ngayon ay daing na bangus at ang mga ingredients ay lalagay ko sa description box. Sa prep glass na may suka ay ibuhos ang patis at lemon juice. Cayenne vinegar po ang ginamit ko dito. Pero nasa sa inyo kung anong suka ang gusto nyong ilagay. Maglagay ng bawang at pamintang durog. Haluin ito. Naglagay po ako ng 1/8 teaspoon na asukal. Optional lamang po ito. At muli ko po itong hinalo. Pagkatapos saluin, ay ilagay ang vinegar mixture sa bangus. 2 malalaking bangus ang ginamit ko dito dahil wala po akong mabiling maliliit. Dahil sa malaki po siya ay natip ko na rin sa gitna. Lagyan lahat ng vinegar mixture ang isda. Pagkatapos malagyan lahat ng mixture ang isda ay i-marinate muna ito ng 5 minuto. Pagkaraan ng 5 minuto, ilagay naman sa ilalim ang nasa ibabaw para mababad po ito sa suka. Maliit lamang po kasi ang lalagyanan ko kaya ganito po ang ginawa ko. I-marinate ulit ng 5 minuto. Pagkaraan ng 5 minuto ay ilagay sa ziploc bag. Kung gusto nyo po itong i-marinate ng mas matagal, ay ilagay ito sa freezer. Pag gusto nyong lutuin kinabukasan, ang isda ay takpan lamang ng cling plastic ang lalagyanan na pinagbabara ng isda at ilagay sa fridge. Pero para sa akin po ay mas malinamnam at mas masarap ang matagal na minarinate. Apat na araw ko po siyang minarinate dahil nag-request po ang asawa ko ng isda ay ito po ang niluto ko. Bago iprito ang minarinate na isda, ay painitin muna ang kawali at ang mantika sa katamtamang apoy at iprito ito hanggang maging golden brown. At pag nakita na itong golden brown ay baliktarin at iprito naman ang kabilang side nito hanggang maging golden brown. Pagkatapos prituhin ay tanggalin sa apoy at isunod naman ang mga iba pang isda na minarinate. Ulitin lamang ang proseso sa pagpiprito ng isda. Masarap na katerno ng daing na bangus ang sinangag na kanin kaya magsasangag po ako ng kanin. Sa ibang kawali ay maglagay ng mantika na pinagprituhan ng isda at ilagay ang bawang. Igisa ang bawang hanggang maging slightly golden brown. At pag malapit na itong maging golden brown ay ilagay ang leftover rice. Isangag ang kanin sa malakas na apoy ng mga 3 minuto bago timplahan o lagyan ng asin, depende sa inyong panlasa, at ng konting asukal, depende rin sa inyong panlasa. Optional lamang ang asukal. Patuloy na isangag ang kanin ng 5 minuto. Pero pag ako po ang nagsasangag ay gusto ko po ng medyo nagtututong dahil mas masarap po ang medyo tutong para sa akin. Ilagay ang huling ingredients na spring onion at haluin at patuloy na isangag ng 1 minuto at pagkatapos tanggalin sa apoy at iset aside ito. Lalong mapapasarap ang kain pag may sausawan para sa daing na bangus, kaya gagawa po tayo ng sausawan. Sa maliit na mangkok na may maliliit na hiniwang pipino, siling pula ay timplahan ng konting asukal, pamintang durog, patis at suka. Pagkatapos itong haluin,
ay pwede na itong iserve kasama ng daing na bangos at sinangag na kanin. Pwede nyo ring samahan ng kamatis, pipino at itlog. But God is my helper. The Lord is my defender. Psalms 54:4. Thanks for watching.